Ang baso ng red wine sa harap niya ay kumakanta ng manipis na tono habang umiikot si Ara sa pagitan ng mga mesa. Ang unipormeng itim ay nagtakip sa mababang liwanag ng restoran, at sa ilalim ng maong sleeve ng kaliwang braso, may palihim na pulang-an at asul na uka, isang pasa na ginawang lihim sa sariling balat. Hindi niya hinayaan ang tingin ng sinuman mahulog roon. Ang mga galaw niya ay mabilis, tahimik, sanay na maskara. Sa loob ng bibig niya, ang lasa ng kape at langis ng fryer na palihim na humahalo sa hangin ng gabi. Kung may isang bagay na palaging nagbabantay sa katahimikan ng lungsod, iyon ay ang mga taong hindi nagpapaalam sa kanilang kapangyarihan. Siya ang isa sa mga iyon, si Luca Belandi. Dumalo siya tuwing Linggo ng gabi sa parehong talahanayan, sa pinto ng bakuran kung saan mahuhuli ang mga pag-uusap ng mga politiko at mamamahayag. Hindi siya tumingin ng marami. Ngunit nang ibinaba ni Ara ang isang tray ng mga pagkain, natigil ang tingin niya sa kalaunan at nakita ang maliit na itim na telas na bahagyang umangat at nagpakita ng kabuuang porma ng pasa. Hindi nagmadali ang mundo niya, ngunit ang pansin ni Luca ay di mapigilan. Ang isang bagay sa postura ni Ara ang pumukaw, isang alertness halo sa pagkadapa. Napansin niya ang pag-urong ng balikat, ang ilaw sa mata na umaalab na nagtatangkang huwag sumabog. Hindi niya tinawag ang sinuman, hindi niya nilabas ang telepono. Tumayo lang siya at ang mga kamay niya, mga kamay na sanay sa paghawak ng negosyo at ng panganib, ay nanatiling tahimik sa mesa. Ara naramdaman ang pag-igting sa kanyang likod. Hindi ito ang unang beses na may nagmamasid. Ngunit ang titig na iyon, malamig at maingat, ay may ibang bigat. Para sa isang sandali, nagkita ang kanilang mga mata. Ang mundo sa paligid nila ay kumulay ng asul at pula ng neon, tumigil sa isang tawag na hindi narinig. Siya ang nakita. Si Luca, na may pangalang nagmula sa ibang hangin, ay hindi basta tisyon. Siya ang uri ng tao na kapag tumingin, may dalang pagbabago sa kapanaran ng isang buhay. Ngunit bago pa man lumalim ang isang iminumungkahing kawilihan, isang paalala. Kung nagugustuhan ninyo ang kwento na ito at gusto nyong manatili hanggang sa katapusan, mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nagbabasa. Makakatulong ito upang maghatid pa ng mga susunod na kabanata at mas maraming kwento na mabigat ang emosyon. Salamat sa inyong oras. Ang restauran ay isang maliit na teatro ng sibilisasyon, jazz sa background, mga kutsara na kumikindat sa plato at mga boses na nagbubunyay sa mga usapan ng kapangyarihan. Ara ay nagbalik sa kusina na may kalmadong postura pero ang dibdib niya ay pumipintig ng mabilis. Inihugot niya ang order mula sa pataas na 3 plato, iniwisik ang sariling kamay sa apron na may tinalim na aroma ng langis at lemon. Ang restauran ay isang maliit na teatro ng sibilisasyon, jazz sa background, mga kutsara na kumikindat sa plato at mga boses na nagbubunyay sa mga usapan ng kapangyarihan. Ara ay nagbalik sa kusina na may kalmadong postura pero ang dibdib niya ay pumipintig ng mabilis. Inihugot niya ang order mula sa pataas na 3 plato, iniwisik ang sariling kamay sa apron na may tinalim na aroma ng langis at lemon. Sa loob ng ilang minuto, nakaramdam siya ng kaluwagan. Ang mga kalalakihan at kababaihan sa mesa ay nagbabayad, nagmumukhang hindi nila alam ang kapirasong bahagi ng siglong kanyang dinadala. Si Luca ay umupo muli, ngunit hindi na inalis ang tingin mula sa pinto. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi siya basta lalabas. Siya ay may mga ugnayang hindi nakikita ni Ara, mga taong kumikilos kapag siya ay nag-utos. Ngunit ngayong gabi, ang pagnanais niya ay mas simple. Alamin kung ano ang naging sanhi ng pasa. Hindi dahil sa pakiramdam ng pagkahabag, dahil sa prinsipyo. Dahil may mga bagay na pinoprotektahan niya at ang mga bruise sa mundo niya ay nagiging utos. Ipinakita ng lungsod ang iba pang mukha nito sa gabi.
Sa kabilang dulo ng distrito, si Adrian Vale ay nasa isang pribadong silid, nangangiti sa harap ng kamera na kumukuha ng campaign advertisement para sa isang mas malaking gawain. Sa panlabas, siya ay pulido, ahit ang pisnike, perpektong suit, tinig na malamig na ginasgas ng kumpiyansa. Si Adrian ay matagal nang sinasabing isang tagapagtaguyod ng batas at kaayusan. Ngunit mayroon siyang mga gabi rin, mga oras na hindi sinasalami ng spotlights kung saan ang mabuti at masama ay magkalapit, at ang bruise sa balat ng isang babae ay nagiging isang bagay na madaling itaboy sa ilalim ng carpet. Ang parehong lungsod ay naglalaman ng magkabilang mukha. Ang alinman sa kanila ay pwedeng magdala ng pagbago. Ara ay hindi mapakali sa trabaho. Hindi niya masabi kung bakit siya nanghihinayang sa salitang iyon. Hindi siya sanay pumayag sa awa. Hindi pa siya nagpapakita ng mga sugat sa pamilya, kaya namang tuwing umuwi siya, nilalagay niya ang paa sa malamig na tile ng maliit nilang apartment at binabalot ang braso ng scarf, sinasabing ayos lang sa sarili. Si Rosa, ang nakababatang kapatid niya, ay nakaupo sa sofa at nanonood ng lumang teleserye. Hindi niya alam ang buong detalye. Ngunit naramdaman niya ang bigat sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi napapahaba ng mga salita. Sa isang distansya ng ilang bloke, sa isang maliit na opisina na may putong ilaw, si Mateo ay tumanggap ng mensahe mula kay Isabela. Nakita ko si Ara sa sielo, nakasulat sa maiksing text, tila may pasa. Hindi ito random. Si Mateo ay hindi nagdalawang isip. Siya ang kamay ng trabaho ni Luca, mata sa kalye, ngipin sa mga bagay na kailangang alisin. Lumabas siya agad. Perspektibo ni Ara. Nakita niya ang kalaliman ng gabi sa pamamagitan ng bintana, habang nag-aayos ng mga baso. Nakita niya rin sa loob ng tingin niya ang mga anino ng kanyang pinagmulan, ang mga kalalakihan na hindi nagbabayad ng respeto, ang mga pintuan nagsasara pagkaraan ng isang pagngingiti. May mga gabi na nais niyang sumigaw, at may mga gabi na parang natutong huminga ng mababa at madaling para lang magpatuloy. Ang pasa ay hindi lamang marka. Ito ay isang paaala ng isang desisyon na ginawa niya ng kalbo ang loob at magtiwala sa maling tao. Ipinakita ng lungsod ang iba pang mukha nito sa gabi. Sa kabilang dulo ng distrito, si Adrian Vale ay nasa isang pribadong silid, nangangiti sa harap ng kamera na kumukuha ng campaign advertisement para sa isang mas malaking gawain. Sa panlabas, siya ay pulido. Ahit ang pisnike, perpektong suit, tinig na malamig na ginasgas ng kumpiyansa. Si Adrian ay matagal nang sinasabing isang tagapagtaguyod ng batas at kaayusan. Ngunit mayroon siyang mga gabi rin, mga oras na hindi sinasalamin ng spotlights, kung saan ang mabuti at masama ay magkalapit, at ang bruise sa balat ng isang babae ay nagiging isang bagay na madaling itaboy sa ilalim ng carpet. Ang parehong lungsod ay naglalaman ng magkabilang mukha. Ang alinman sa kanila ay pwedeng magdala ng pagbago. Ara ay hindi mapakali sa trabaho. Hindi niya masabi kung bakit siya nanghihinayang sa salitang iyon. Hindi siya sanay pumayag sa awa. Hindi pa siya nagpapakita ng mga sugat sa pamilya, kaya naman tuwing umuwi siya, nilalagay niya ang paa sa malamig na tile ng maliit nilang apartment at binabalot ang braso ng scarf, sinasabing ayos lang sa sarili. Si Rosa, ang nakababatang kapatid niya, ay nakaupo sa sofa at nanonood ng lumang teleserye. Hindi niya alam ang buong detalye. Ngunit naramdaman niya ang bigat sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi napapahaba ng mga salita. Sa isang distansya ng ilang bloke, sa isang maliit na opisina na may puting ilaw, si Mateo ay tumanggap ng mensahe mula kay Isabela. Nakita ko si Ara sa sielo, nakasulat sa maiksing text. Tila may pasa, hindi ito random. Si Mateo ay hindi nagdalawang isip. Siya ang kamay ng trabaho ni Luca, mata sa kalye, ngipin sa mga bagay na kailangang alisin. Lumabas siya agad. Perspektibo ni Ara. Nakita niya ang kalaliman ng gabi sa pamamagitan ng bintana habang nag-aayos ng mga baso.
Nakita niya rin sa loob ng tingin niya ang mga anino ng kanyang pinagmulan, ang mga kalalakihan na hindi nagbabayad ng respeto, ang mga pintuan na nagsasara pagkaraan ng isang pagngingiti. May mga gabi na nais niyang sumigaw, at may mga gabi na parang natutong huminga ng mababa at malalim para lang magpatuloy. Ang pasa ay hindi lamang marka. Ito ay isang paaala ng isang desisyon na ginawa niya ng kalbo ang loob at magtiwala sa maling tao. Sa kalagitnaan ng mga hakbang na iyon, dumating ang unang leak. Isang larawan ng isang campaign fundraiser na si Adrian Vale ay dinaluhan, kasama ang isang anonymong entry na nag-uugnay sa kanyang pangalan sa salitang abuse. Hindi ito sapat para magbukas ng imbestigasyon, ngunit sapat upang kamutin ang balat ng reputasyon, isang maliliit na sugat na nagpapakaba sa mga taong may malinis na interes. Si Senator Patricia Reeves na may sariling pangamba sa politika ay nagsimulang magtanong. Ang mga pahayagan ay nagdududahan. Ang gulong ng hustisya na mukhang napaka-stiff sa unang tingin ay nagkaroon ng maliit na gasgas. Si Ara ay nanonood mula sa gilid, hindi pa tiyak kung dapat siyang lumapit. Ang damdamin niya ay halos isang matematika ng kawalan at pag-asang mabuwal. Ngunit habang dahan-dahan siyang binibigyan ng maliit na espasyo na parang handog, nakakita siya ng kakaibang kaginhawaan. Hindi siya pinilit na umiyak. Sa halip, may isang tao na nag-aalok ng mga hakbang na may tiyak na layunin. Si Luca, sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, ay nagplano ng maayos at tahimik. At sa bawat tahimik na pulso ng lungsod, nag-uumapaw ang posibilidad na ang bruise sa braso ni Ara ay magiging simula ng isang pagbawi na hindi matatapos sa pagpapatawad lamang, kundi sa muling pag-angkin ng boses. Sa labas, ang mundo ay nagpatuloy. Trafiko, mga ilaw, mga palakpakan. Ngunit sa loob ng maliit na silid, isang plano ay umusbong. Isabela ay naglatag ng mga fragmento ng larawan at chatlog sa isang screen. May mga pattern, sabi niya. Hindi siya nakahiwalay lang sa kanya. May grupo siya sa DOJ na nagsisilbing maskara. Ang boses ni Isabela ay parang pagputol ng yelo, praktikal at walang sentiment. Kung nais nating itong isalaysay ng maayos, kailangan nating pumili ng sandali. Kailangan nating palakasin ang boses ni Ara para tumibay ang ebidensya. Mateo ay tumango. At protektahan siya, dagdag niya. Hindi lang ang imahe, protektahan ang taong nasa loob nito. Ara, mula sa tabi, naramdaman ang unang sunsong pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi ito ang uri ng proteksyon na ninais niya noon. Hindi ang uri na ginamit upang takutin siya. Ito ay ibang bagay, isang stratehiya na nagbibigay ng kanyang sariling kilos. Gusto kong maging bahagi nito, mahina niyang sabi. Ayokong maging object ng inyong laban. Gusto kong turuan ninyo ako kung paano maging panig sa sarili kong kaligtasan. Ang salita niya ay may kasamang pag-aalab, hindi dahil sa pag-ibig sa panganib, kundi dahil sa kagustuhang magkaroon ng karapatan upang magdesisyon. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Luca ay kumislap ng kakaibang halaga. Hindi niya inasahan ito, ngunit hindi rin niya ito tinangga. Hindi kita gawin na isang bagay, bulong niya. Hindi ko sinusukla ng iyong salita ng anuman. Ito ang simula. Ang mga salita ni Luca ay maikli at may bigat. May kasamang pangakong hindi madaling maunawaan. At sa bawat tahimik na pulso ng lungsod, nag-uumapaw ang posibilidad na ang bruise sa braso ni Ara ay magiging simula ng isang pagbawi na hindi matatapos sa pagpapatawad lamang, kundi sa muling pag-angkin ng boses. Sa labas, ang mundo ay nagpatuloy. Trafiko, mga ilaw, mga palakpakan. Ngunit sa loob ng maliit na silid, isang plano ay umusbong. Isabela ay naglatag ng mga fragmento ng larawan at chatlog sa isang screen. May mga pattern, sabi niya. Hindi siya nakahiwalay lang sa kanya.
May grupo siya sa DOJ na nagsisilbing maskara. Ang boses ni Isabela ay parang pagputol ng yelo, praktikal at walang sentiment. Kung nais natin itong isalaysay ng maayos, kailangan nating pumili ng sandali. Kailangan nating palakasin ang boses ni Ara para tumibay ang ebidensya. Mateo ay tumango at protektahan siya, dagdag niya. Hindi lang ang imahe, protektahan ang taong nasa loob nito. Ara mula sa tabi, naramdaman ang unang sunsong pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi ito ang uri ng proteksyon na ninais niya noon. Hindi ang uri na ginamit upang takutin siya. Ito ay ibang bagay, isang estratehiya na nagbibigay ng kanyang sariling kilos. Gusto kong maging bahagi nito, mahina niyang sabi. Ayokong maging object ng inyong laban. Gusto kong turuan ninyo ako kung paano maging panig sa sarili kong kaligtasan. Ang salita niya ay may kasamang pag-aalab, hindi dahil sa pag-ibig sa panganib, kundi dahil sa kagustuhang magkaroon ng karapatan upang magdesisyon. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Luca ay kumislap ng kakaibang halaga. Hindi niya inasahan ito, ngunit hindi rin niya ito tinangga. Hindi kita gawin na isang bagay, bulong niya. Hindi ko sinusukla ng iyong salita ng anuman. Ito ang simula. Ang mga salita ni Luca ay maikli at may bigat. May kasamang pangakong hindi madaling maunawaan ang kahulugan. System. Manten ang plukso at koneksyon. Konekte kon. Hanggang salita ng anumang. Ito ang simula. Ang mga salita ni Luca ay maikli at may bigat. May kasamang pangakong hindi madaling maunawaan ang kahulugan. Ngunit sa bawat hakbang may panganib. Ang lungsod ay may sariling sistema na bumabalik sa kanya kapag nasaktan ang mga naglalakad sa gilid nito. Ang mga anino ay may sariling mga boses at ang ilan sa mga boses na iyon ay tumunog na parang babala. Isang gabi, habang si Ara ay natutulog ng mahimbing sa maliit na kwarto sa safe house na inihanda nila, isang pagkatok ang nagpaindak sa pinto. Ang mga mata niya ay nagliyab sa pagkabigla. Sa labas, may mga yapak na kumasa sa hagdan. Si Mateo, nagmadali, ay nagbigay ng tahimik na senyas kay Luca. Walang oras para sa salita. Sa labas ng bintana, ang ilaw ng kalye ay kumislap at ang daan ay naging linya ng takot. Ito ang sandali kapag ang mga desisyon ay kailangang gawin agad. Sa harap na iyon, ang puso ni Ara ay nagtaka. Hindi lamang siya nagtatanggol ng sarili, siya ay maghaharap. At sa paggalaw ng gabi, ang lungsod ay muling, dahan-dahan, nag-iiba ng hugis. Tahimik na umalingaw-ngaw ang isa pang pagkatok, mas mabigat, parang may pag-aalangan sa likod nito. Si Mateo ay hindi umalis sa pinto. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakapako sa hawakan, mga mata nakaantabay. Si Luca ay nakatayo sa likod niya, malamig ang tingin, sinusukat ang alon ng boses sa labas. Si Ara na nagmulat sa dilim, naramdaman ang isang kakaibang pag-igting sa tiyan. Hindi takot lamang, kundi isang bagay na kahalintulad ng paghahanda. Ito'y mensahe, bulong ni Isabela, at agad niyang sinimulang ilabas ang maliit na lampara at ang mga printout na kakaayos pa lamang nila. Huwag magbukas ng higit sa isang tao. Mateo ay tumango. Binuksan niya ang kisame ng pinto ng kaunti, sapat lang para magsalita. Sino iyan? Siya'y nagtanong, maiksi. Siya, Mara, ang sagot mula sa labas. May pag-aatubili sa boses. Tatayagan ko kayo nang hindi ako papasok. May dala akong mga file para kay Ara. Si Luca ay kumunot.
Paano namin mapagkatiwalaan ang isang pangalan sa dilim? Magbibigay ako ng pangalan ng kanilang tagapangasiwa. Alam ko ang oras ng mga pulong nila. Alam ko kung paano nila nilalagay ang underscore sa mga internal notes. Ang boses ni Mara, malabnaw, nanginginig, ay may kasamang determinasyon. Hindi ako magtatagal. Kung tatanggapin nyo, isang tainga lamang. May isang sandaling katahimikan. Si Isabela ang unang lumabas ng loob at dahan-dahang tinanggap ang sobre mula sa maliit na puhang. Nang maabot nila iyon, nakita nila ang mga gilid ng papel na basa dahil sa ulan. May 3 USB stick na nakalabel na may titulo at isang maliit na papel na nakatatak, "For Ara, huwag ibenta." Ang letra ay matalim, parang sinulat ng taong nagmadali. "Huwag lang bastusin," ibinulong ni Isabela. "Suriin natin." Nang buksan ni Isabela ang maliit na lampara, kitang-kita ang mukha ni Mara sa gilid ng pintuan. Bagyong buhok, mga mata na may kurot ng pananakot, mga kamay na nanginginig. "Nakatira ako sa DOJ. Siya'y nagsalita ng madalas, parang sinisigaw sa sarili ang pagdadala ng bigat. Hindi lahat, ilang tao lang na hindi kami komportable, hindi namin kaya ang hari na ito." Matinding salita, sabi ni Mateo, at hindi niya tinanggal ang tingin mula sa hagdan, sa bawat tunog ng yapak sa labas. Paano namin mapapatunayan na hindi ito bitag? Mara ay kumalas ang hininga. May audio, may logs ng calendar na nagpapakita ng pattern ng visits, hindi totoong constituents. May report din mula sa isang survivor na ayaw pumunta sa publiko dahil takot sa mga reperkusyon. Nangako siya ng proteksyon pero hindi tinupad. Pinipilit nila siyang umakyat sa lupa ng pagkakautang at katahimikan. Isabela ay hindi nagbigay ng emosyon agad. Kinuha niya ang isang USB, nilagay sa maliit na reader at pinaikot ang screen. Gumaan ang mga mata niya nang makita ang mga linya ng email, timestamps, pangalan at mga reference code. May watermark, sabi niya. Ito'y galing sa internal server nila. Hindi madaling pikein ang ganitong metadata. Ang puso ni Ara ay mabilis na tumibok. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kumpiyansa na unti-unting pumapawi sa kulang ng tulog at sa sakit sa braso. "Ano ang nakalagay tungkol sa akin?" tanong niya. Isabela tumingin at sa kaliwanagan ng lampara nabasa niya ang isang talata. Subject: Quiet the claimant, minimize exposure. Action: reassign PR, delay statement, approach via soft contact. May pangalan, may petsa at oras. May pangalan, ani Isabela, at may patotoo. Siya tumigil saglit at ang kanyang boses ay nadyong malamig. Hindi lang siya nga, may pattern sila na sistematikong ginagamit para tanggalin ang boses ng mga sinasabing biktima. Sa labas, may tunog ng sasakyan na dumaan ng mabagal. Ang mga ilaw nito ay dumampi at nawala. Ang mga puso sa loob ng maliit na silid ay lumabas sa lalamunan. Nag-usisa, nag-aalala, ngunit hindi sumuko. May isa pang bagay, sabi ni Mara, at kinuha ang isa pang sobre mula sa kanyang coat. May photos at may pangalan ng opisyal na tumulong sa kanila sa loob. Hindi lang mga campaign staff, mga taong nasa DOJ mismo. Luka ang unang kumilos. Kung totoo, kailangan natin itong i-publish ng sabay-sabay, a planned release. Isang source na lehitimo at isang plan para sa proteksyon ni Ara. Mateo tumingin kay Ara. "Handa ka ba?" Ara ay tumindig, pinindot ang bahagyang lamat ng kanyang braso. "Hindi lang ako handa. Kailangan nating gawin ito ngayon. Huwag nating hintayin na sila ang mag-organisa ng takbo. Gusto kong sabihin ang sinabi ko at hayaan na makinig ang mundo. Kung tatakbo ako, mawawala ang boses." Isabela huminga ng malalim at mabilis na tinapik ang mga dokumento ng maingat. May risk. Kung lalabas ito ng maaga at mali ang huling sandali, madali silang babawiin.
Ang coverage na kailangan natin ay malawak. Kailangan ng isang media partner na hindi mapipigilan ng pressure. Kailangan din ng redundancies, backup copies, secure distribution, at contact sa senator kung makakakuha tayo ng kanyang tiwala. Patricia Reeves, bungad ni Luca. Kung makuha natin siya bilang alay, kahit sa harap ng publiko, magkakaroon ito ng moderate na shield. Siya ay may sariling interes sa reputasyon at hindi niya hahayaang madungisan ang proseso ng investigasyon ng walang pag-uusisa. Pero paano natin mapagkakatiwalaan ang senador? Tanong ni Mateo. Marami siyang sinasabi sa sulat at sa telebisyon, pero hindi natin alam ang hatol niya sa likod ng mga pintuan. Mara ay tumango ng malungkot. Mga politiko tulad ni Adrian ay may mga kaibigan sa loob at labas. Pero may isang paraan. May isang staffer sa opisina ni Patricia na sumusuporta sa transparenteng proseso. Ipinadala ko ang email na ito sa kanya dahil sa isang maliit na pagkakakilalan. Hindi lahat ay corrupt. Isabela sumulyap sa screen. Suriin natin ang chain ng emails at i-verify ang IP traces. Kung may sapat na proof, magpapadala ako sa isang trusted journalist. May mga pangalan na hindi basta-basta mapipigilan. Sa labas, ang mga yapak ay huminto, para bang may isang malayang paghinga ng lungsod, at doon ay muling naipon ang tensyon. Ang bawat segundo ay nagiging mahalaga. Alisin natin ang sobrang datos, utos ni Luca. Magkakahiwalay sukat tayo. Mateo, ikaw ang maghanda ng safe exit. Isabela at Mara, secure copies at authentication. Ako at Ara, i-preview ang statement at maghanda para sa video. Kung magkakaroon ng atake, tatakbo tayo sa alternative na plano. Mateo ay agad na kumilos. Inabot niyang inilatag ang isang maliit na bag, siniyasat ang mga daaning ng pinto at nagpunta sa bintana upang tingnan ang kalye. May 2 kotse pa rin sa dulo, aniya. Hindi sigurado kung sila'y mga tagamasid o simpleng nagdaaran lang. Ara ay tumingin sa mga larawan sa mesa, mga mukha na dati ay nagtatangkang makalipas sa kanyang alaala at ngayon naging mahalagang piraso ng kasaysayan. Napansin niya ang larawan ng isang babae na nakaitaas ang kilay, nakasuot ng maong at may marka sa pulso. Siya iyon, isang iba pang tinig na hindi natutulog dahil sa takot na matuklasan. Patricia Reeves, bungad ni Luca. Kung makakaroon ng atake, tatakbo tayo sa alternative na plano. Mateo ay agad na kumilos. Inabot niyang inilatag ang isang maliit na bag, siniyasat ang mga daaning ng pinto at nagpunta sa bintana upang tingnan ang kalye. May 2 kotse pa rin sa dulo, aniya. Hindi sigurado kung sila'y mga tagamasid o simpleng nagdaaran lang. Ara ay tumingin sa mga larawan sa mesa, mga mukha na dati ay nagtatangkang makalipas sa kanyang alaala at ngayon naging mahalagang piraso ng kasaysayan. Napansin niya ang larawan ng isang babae na nakaitaas ang kilay, nakasuot ng maong at may marka sa pulso. Siya iyon, isang iba pang tinig na hindi natutulog dahil sa takot na matuklasan. Hindi na ako takot sa pagkakatluklas, ani Ara, at ang kanyang boses ay may bagong timbre, hindi sigurong kalakasan kundi pagtitiak. Takot ako sa pagbalik sa tahimik na kamalig. Huwag ninyo akong pigilan sa paglabas. Tutulungan ninyo akong lumakad ng may dignity. Si Luca ay tumingin ng diretso sa kanya. Hindi kita pipigilan, sasamahan kita. Mara ay napaluhan ng bahagya at may isang mahinang ngiti sa labi niya. Hindi kayo mag-isa, sabi niya. Kinuha ni Isabela ang telepono at nag-set up ng encrypted na linya, isang maliit na mekanismo ng tiwala sa gitna ng kaguluhan. Gagawa ako ng copy at magpapadala agad sa isang listahan ng 3 reporters. Kung may magpatuloy sa pag-atras, may backup kami. Gagawa rin ako ng timestamped release na may audio at metadata. Ang maliit na grupo ay hindi nagtagal. Sa loob ng ilang minuto, ang silid ay naging tanggapan ng stratehiya, mga papel, lampara at ang mga mata ng mga taong hindi na magpapahinga hanggat hindi natatama ang hustisya.
Sa labas, ang ulan ay nagsimula muli. Pinapapatak ang mga ilaw ng kalye na parang mga maliit na bulawan. Papunta ba tayo ngayon? Tanong ni Mateo na may halong pagmamalasakit at pag-alangan. Ara tumingin sa bintana, sa mga ilaw at sa hugis ng lungsod na unti-unting nagiging malabo dahil sa ulan. Hindi ngayon sa publiko, sagot niya. Ngunit kailangan nating gumawa ng paglabas, kontrolado, hindi padalos-galos. May tao akong kailangang tawagan at kailangan kong salita sa mga taong makikinig. Luca ay humarap kay Isabela. Simulan mo na. Ako ang mag-aayos ng exit. Mateo, maghanda ng isang ruta pabalik sa ibang safe house. Mara, sasamahan ka namin magbigay ng statement at proteksyon. Ara, kung handa ka, isusulat natin ang iyo pahayag. Ang maliit na grupo ay nagkaharap, nagbahagi ng pag-unawa. Sa kabila ng panganib na nagbabantang sumalakay, sa kabila ng maliliit na gasgas sa reputasyon at banta sa kanilang seguridad, ang isang bagay ang maliwanag, hindi na nila hahayaan na ang takot ang magdikta kung sino sila. Lumabas si Mateo, naglakad patungo sa hagdan at si Luca ay dali-daling bumaba upang siguruhin ang paligid. Si Isabela at Mara naman ay nanatili sa loob ni Ara, pinagpapatibay ang mga kopya ng ebidensya. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang tunog ng ulan ay naging perpektong kurtina para sa kanilang mga hakbang. Bago sila lumabas, hinarap ni Ara ang mga kasama. Kung ito'y magdudulot ng panganib, sasabihin ko sa inyo. Mulit, hindi ko hahayaang manahimik ang ibang boses bago ko subukan. Si Isabela ay tumango at inabot ang isang maliit na papel sa kanya, ang prepared statement. Basahin natin ito ng sabay-sabay, sabi niya. At kapag oras na, ipapadala ko ang lahat. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, hindi dahil sa tumatakbong atake, kundi dahil sa pagnais nilang sunugin ang tanakila ng katahimikan. Ang lungsod ay nagaantabay at sa bawat hakbang nila sa basang troto, may mga mata na tumitingin, mga mata na handang magbago ng daan ng mga kwento. Nang sila'y bumaba mula sa hagdan, isang kotse ang huminto sa kanto, isang silweta ang tilaok sa ilaw at ang mga tunog ng lungsod ay nagmulat sa isang bagong simula. Ara, na may mga dokumentong hawak at may maliit na sugat sa braso, huminga ng malalim at nakita ang kanyang mga kaibigan, ang bagong hukbo ng mga taong hindi natatakot magsalita. At habang naglalakad sila papalayo mula sa maliit na silid na naging pugad ng lihim, alam nilang simula pa lamang ito. Ang laban ay hindi pa natatalo, ngunit para sa unang beses, ang boses ni Ara ay hindi na lamang isang anino sa sulog. Ito ay may kasamang plano at sa likod nito, mga kasama na handang tumindig. Sa isang kanto, may isang mamamahayag na naghintay. May kamera na nakarecord sa lihim na linya. Ang oras ay itinakda. Ang lungsod ay huminga at ang ulan ay tumigil saglit, parang isang pahinga bago ang unos. Si Ara ay tumingin pabalik sa pinto ng safe house, sa maliit na silid na nagbigay ng lambat ng proteksyon at katibayan, at tumingin sa kanyang mga kasama. Ito ang ating sandali, ani niya. Gawin natin ng maayos. Ang ilaw ng kalsada ay kumislap at ang kanilang mga anino ay nagtagpo sa basang aspalto. Mahinang pa, ngunit tutol sa dilim. Pagkatapos ay naglakad sila, mabilis ngunit maingat, papalapit sa lugar kung saan magsisimula ang paglalabas ng katotohanan. Ang kamera sa sulok ng kanto ay tahimik ngunit nakatutok. Isang maliit na ilaw ang kumikislap sa likod ng lente. At ang mamamahayag na nakatayo roon ay may muka ng pag-aalala at determinasyon. Lumapit si Mara, ang blazer niya basang bahagya, at ngumiti ng pilit sa reporter. Handa na kami, sabi niya, at hinawakan ang braso ni Ara para magbigay lakas.
Sa loob ng 3 minuto, nagkaposisyon sila. Si Ara sa gitna, si Mara sa kaliwa niya, si Isabela na may hawak na tablet at mga earphones sa kanan. Ang encrypted line na nakabukas, ang mga 3 reporters na naka-on na ang microphones at nakikinig mula sa ibang lokasyon. Si Mateo ay nakatayo malapit sa sasakyan, mata sa paligid. Si Luca naman ay naglakad na may bilis papunta sa isang tindahan upang tiyakin ang alternatibong ruta. Ang hangin ay mabigat, amoy ng ulan at langis mula sa kanal. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay puno ng enerhiya. Magsisimula ako, ang boses ni Ara, malakas at malinaw. Ipinipilit ang kontrol sa pag-uga ng puso. Ako si Ara Delgado. Noong nakaraang taon, nakita ko ang isang pattern ng katiwayan sa loob ng Departamento ng Arkitektura. Mga kontrata na pinapalitan, mga sweldo na ninakaw sa pondo ng mga proyekto, at mga pangalan na ginawang mga tagapamagitan. Hindi ako nagmula sa politika. Isa akong ordinaryong empleyado na tumutulong magbuo ng lungsod. Ngunit noong sinubukan kong magsalita, sinubukan nila akong patahimikin. May tunog ng paghinga mula sa kabilang dulo ng encrypted line. Ang reporter sa kabilang linya ay bumubulong at si Isabela ay mabilis na nag-type, sinisiguro na ang timestamp at metadata ay naka-attach. Nagawa mong ipadala na? Tanong ni Ara. Oo, maikli ang sagot ni Isabela. Ang lahat ng files ay nakasip at may kasamang hash. Nasa 3 trusted channels na. Kaninang umaga, lalabas din sa isang independent outlet kung hindi may mangyari sa mga unang 3. Tumigil sandali si Ara, nag-ipon ng lakas at nagpatuloy. May mga pangalan dito, mga opisyal na nagtatakip, mga kumpanyang kasangkot. May mga email, tala ng transaksyon at video recordings na naglilinaw ng paraan ng operasyon nila. Hindi ito isang personal na paghihigante. Ito ay para sa mga taong nawalan ng oportunidad dahil sa kawalan ng transparency. Para sa mga batang nagtatrabaho sa mga proyekto at nagtiwala na gagawin ito ng tama. Habang nagsasalita siya, nakita ni Mateo ang liwanag ng isang sasakyan sa dulo ng kalye, malayo, pumapabor sa kanilang anino. Pinilit niyang huwag malpakita ng alarma. Sa kabilang banda, si Luca ay pabalik na, kumikilos ng mabilis at pinapahiwatig kay Mateo na handa na ang exit kung kailangan. Isang mensahe mula sa isa sa mga reporters ang dumating sa encrypted chat. Nakuha na namin. Nagsisimula kami ng live feed sa loob ng 15 minuto. Nagpro-protect ang aming outlet. Mag-ingat kayo. Ang puso ni Ara ay tila sumagap ng hangin. Para sa una sa mahabang panahon, naramdaman niyang ang kanyang boses ay may epekto. Hindi lang nagmumula sa takot, kundi mula rin sa pag-asa. Ang ulan na parang paalam na huling gabi, muling sumilip sa kalangitan, subalit hindi pa sumusulpot. Ang mga tao sa paligid ay nagtataka, may mga nagmamadaling nagtabi ng payong. Sa loob ng encrypted universe nila, ang mga audio file ay naglaklay, mga katibayan na nagsisilabasan mula sa dilim. Tumango si Mara, sabihin mo din kung ano ang kailangan namin sa iyo, Ara, bulong niya. Huminga si Ara ng malalim. Kolektahin ang lahat ng posibleng tanong. Huwag hayaan silang mag-distract sa mga issue ng karakter. Huwag hayaan nilang gawing usapin ang pagkatao ko. Ituon ang usapan sa datos. Ang oras ay dumaan ng mabilis. Lumabas si Isabela at mabilis na nagsabing ready na ang feed. Nagsimula na ang live broadcast sa 3 outlets at may mga independent vloggers din na nag-share. Lumalabas na agad. May kakaibang kagalakan sa tinig niya, ngulit mabilis ding lumitaw ang pag-aalala. May text mula sa isang numero, deployment on its way. Ang lupong nagbabantay ay tahimik. Ang pariralang iyon, deployment on its way, ay may dala-dalang banta. Marahil hindi na pulis lang o ordinaryong securitization. Ngulit ang mga mata nila ay nagtagpo. May unspoken agreement. Hindi sila babalik.
Matuto tayo mula rito, sabi ni Luca ng mababang boses. Kung lalaban sila sa media, lalaban tayo sa mga linya. Kung haharamin nila ang physical distribution, may backups tayo sa cloud at drive drop sa mga international servers. Pero kailangan natin ng focus, isang pahayag, malinaw, walang emosyonal na palusot. Nag-ayos ng postura si Ara at sumulyap sa kamera na nakatayo sa kanto. Nag-zoom ang lenteng iyon ng kaunti, malapit at ang kalidad ay maganda. May mga detalye ng sugat sa braso ni Ara mula sa huling laban. Hindi niya ito itinago. Ito ay bahagi ng kwento. Right now, may mga tao na nakikinig, mga tagalahad, mga mismong opisyal na nagbabantay ng kanilang reputasyon. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako noon at inamin ko ito sa sarili, pero hindi ako magtutulan ng katotohanan ng hindi maninindigan. Ang mga dokumentong hawak ko ay hindi naglalaman ng mga haka-haka. Ito ay patunay. Nang matapos ang maikling pahayag, pinindot ni Isabela ang send. Sa loob ng ilang segundo, ang encrypted stream ay nag-schedule ng simultaneous release. Ang mga report ay nagsimulang mag-pop up sa kanilang mga screen, sa Twitter, sa mga independent news site, sa mga messenger groups. Ang mga headline ay simple, Whistleblower Reveals Corruption in City Projects. Ang mga video snippets ay nagpapakita ng mukha ni Ara, ang sulat sa kanyang kamay, ang mga petsa at numerong naka-highlight. Hindi nagtagal, may kumalampag na tinig mula sa kalye, malayo, sunod-sunod na mga tunog ng sirena o mga tao. Ang grupo ay nanahimik. Si Mateo ay tumingin sa dulo ng kalsada. Sa likod ng mata niya ay umusbong ang isang malamig na pagtatantya. May motorsiklo, siya ay nagsalita ng mababa. 2 rider, mabilis, papunta rito. Mahigpit ang oras, sabi ni Luca. Kung kailangan nating umalis, ngayon na. Ngunit kung mayroon silang balak na pahirapan ng mamamahayag, kailangan nating protektahan siya unang-una. Isang pamilyar na tinig ang sumunod sa line. Isa sa mga reporters nanginginig dahil sa excitement. Naka-live na kami, sabi niya. Maraming tao ang nagsimula ng mag-share. May mga opinyon na nagbabalik tanaw sa lumang kaso ng bid rigging. May mga comments na tumatawag para sa pag-iimbestigasyon. Ang pag-asa at takot ay nagtagpo sa kabila ng mga mukha nila. Si Ara ay tumingin sa mga kasama niya. Kung papunta sila para sa akin, hayaan niyong kami ang tumungo papunta sa exit. Ako ang huli. Kung kailangan kong magtago, may route si Isabela pabalik sa third safe house. Mateo, dalhin si Mara at ang mamamahayag. Luca, sunod at i-check ang bayang patutunguhan. Isabela, bantayan ang line at kapag may lumabas na bagong impormasyon, i-forward agad. Nagkahiwalay sila sa mga galaw na tila tahimik at sapat ang koordinasyon, gaya ng isang banda na nagpractice ng napakaraming beses. Ang motorsiklo ay lumapit ng mabilis, 2 nilalang nakahood ang tila nakaulat sa kilos. Sa isang iglap, sumabit si Mateo sa likod ni Mara at nagtulak ng mabilis papunta sa sasakyan. Luca ay tumakbo at si Isabela ay nagpatakbo din, nagbukas ng trunk, humahabol sa mga wires at dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, ang mamamahayag sa lugar ay napalunok at naglakad ng mabilis sa likod ni Mara. Sa kanilang pagtakbo, isang kamay ang kumakatok sa balikat ni Ara, isang gloved hand na tila magbibigay ng babala. Lumayo. Ngunit hindi iyon ang banta. Ang tunayang banta ay ang pagdami ng motorsiklo na pumapaligid sa kanila, umiikot, naghahanap ng posibilidad. Sa kabila ng tunog ng makina, may isang bagong elemento na lumitaw. Ang live feed ay patuloy na lumago. May mga tao na nagpoprotesta online. May mga opisyal na naglalabas ng pahayag na hindi kumpirmado. At may mga komentaristang tumatawag ng investigasyon. Ang momentum ay nagiging tsunami. Ngunit gaya ng bawat tsunami, may mga alon na sumusubok sirain ang daloy. Ilang minuto matapos silang umalis, tumunog ang telepono ni Isabela, isang anonymous na numero. Kinuha niya ito kahit may babala. Saan ninyo nakuha ang lahat ng iyon? Tinanong ang kabilang linya, boses na malamig. Kung hindi ninyo tatapusin ang paglabas na iyon, magkakaroon ng problema kayong lahat. Isabela huminga ng malalim.
Ito ang katotohanan, sagot niya. Makikita ng publiko, magagamit nila ang ebidensya. Huwag niyo kaming hulihin sa takot. May biglang katahimikan, pagkatapos ay isang snarl. Hindi niyo naiintindihan kung kanino kayo nakikipaglaro. Isinara ni Isabela ang telepono at agad na nag-report sa grupo. Nag-threat, maliwanag na may mga tao silang kakampi sa labas. Si Ara ay tumigil sa paglakad, ang mukha niya ay napahaba. Sa likod ng lahat ng ito ay hindi lamang siya. May mga pamilya, kaibigan, mga taong nagtiwala sa kanya. Ngunit ang kanyang desisyon ay hindi na mababado. Kapag dumating ang unos, hindi tayo matitinag, sabi niya. Hindi para sa akin lang, para sa mga anak na humihiling na gamutin ng tama ang mga pangpublikong pondo. Para sa mga taong hiniling na magkaroon ng lungsod na patas. At sa sandaling iyon, sa loob ng sasakyan habang sila'y naglakbay papalayo sa una nilang rendezvous point, nakita ni Mara ang feed sa kanyang telepono. Isang maliit na clip ng video kung saan malinaw ang pangalan at pahayag ni Ara at sample ng mga dokumentong naka-highlight. Ang mga mensahe ng suporta ay nagsimulang dumating. Mga taong hindi nila kilala ngunit nagagalak na may nagsasalita. Para sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi, may ngiti na hindi pilit sa labi ni Ara. Ngunit ang lungsod ay buhay, hindi ito mananatiling tahimik. Sa likod nila, may mga tao na mag-iistratehiya upang ibagsak ang impeto niyon. Sa harap nila, may mga pinto na magbubukas, ilang pahayag, ilang pagsusuri at marahil ilang kaparusahan. Ang laban ay magsisimula. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa lugar na nagbago ng takbo ng gabi, pinunasan ni Ara ang sugat sa kanyang braso. Tumigil siya sandali at tumingin sa Maria, ang mukha ng isang kasama at isang mata sa sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, bulong niya. Ngunit alam ko na hindi ako nag-iisa. Si Mateo ay tumingin sa salamin at tumugon. Kahit na magdilim, may mga ilaw na magsisimulang sumiklab dahil sa unang kandila. Ito na ang ating simula. At ang sasakyan ay nagpatuloy sa basa at malamlam na mga kalsada, dala ang kanilang katotohanan papunta sa ilaw ng umaga. Habang sa malayong sentro ng lungsod, ang mga headline ay nagsimulang kumawala, ang mga inbox ng mga opisyal ay napuno, at ang isang ordinaryong gabi ay naging panimulang sandali ng isang pagbabago na hindi nila inaasahan. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa isang maliit na gilid ng lungsod, may isang pamilyar na kotse ang nagpa-slow down. At sa loob nito ay mga mukha na hindi kilala, ngunit may parehong determinasyon. Mga tao na handang gawin ang anuman para pigilan ang katotohanan. Ang sasakyan ni Ara at ang karavan nila ay lumayo, ngunit may mga mata silang dapat bantayan at may mga banta na kailangang harapin. Ang token ng sandali, ang live feed, ang mga dokumento, ang mga boses ay kumalat. At sa mga mata ng lungsod, isang tanong ang lumipad. Sino ang mananalo sa labang ito? At hanggang kailan magtutuloy ang kanilang tapang? Sa loob ng maliit na apartment na naging pansamantalang tanggulan nila, ang liwanag ay naningit-ngit sa ilalim ng kurtina. May tunog ng tubig na pumapatak mula sa unit sa itaas, at sa labas, ang lungsod ay sumisiklab sa isang malawak na pag-usisa. Mga notifikasyon na patuloy na pumapasok, mga mensahe ng suporta, at gayon din ang mga banta na tahimik na dumadaloy sa pagitan ng mga linya. Naglatag si Isabela ng mga dokumento sa mesa, sinasala ang bawat pahina ng muli. Hindi ito sapat na proteksyon, alam niya iyon. Kailangan nating gawing hindi na lang usaping online, sabi niya. Pinipiga ang dulo ng tasa ng kape sa kanyang kamay hanggang umusok ang mga daliri.
Kung hindi mauunawaan ng publiko ang lalim ng katiwalian, mawawala ang momentum. Press conference, sagot ni Mateo, nang hindi inaalis ang tingin sa salamin ng bintana kung saan muntik nilang makita ang anino ng kotse na tumigil sa kalye kahapon. Pero may risk, kailangang planado, kailangan may legal cover. Lumipad ang tingin ni Ara sa kanyang mga kasama. Naroon pa rin ang bakas ng pagod sa mukha niya, ngunit may bagong matatag na linya sa kanyang panga. Hindi ako magpapatalikod, bulong niya. Hindi para sa mga lumapit sa amin at nagtiwala. Kung lalabas tayo ng walang proteksyon, kinukonsenti natin ang takot nila. Tumango si Maria. Meron akong kausap, sabi niya. Isang abogado na hindi takot magbunyag. Hindi siya sa mga malalaking firm, maliit lang, underground, pero kilala sa pagprotekta sa mga whistleblower. Kailangan natin ng non-disclosure agreements, witness protection options, at isang venue na hindi agad makikilalan. Habang nag-uusap, tumunog ang telepono ni Mara. Hindi ang numero ng anonimo kahapon. Ito ay isang pamilyar na unknown sa kanila. Ang lumang tagapangisa ng radio station na nakialam sa mga issue sa lungsod. May live slot siya sa umaga, sabi ni Mara. Paupo sa sahig, nakahawak sa telepono. Sasabihin niyang magbibigay siya ng airtime, isang interview, pero may kondisyon. Dapat handa ka, Ara. Isang panayam, harap-harapan. Isang panayam, harap-harapan. Ang ideya ng live interview ay nakapagparami ng adrenalina sa kanila. Kung mapapaniwala nila ang radyo, isang daluyan na hindi agad maaaring i-silence online, mapapalawak ang abot. Pero mas malaki rin ang panganib. Sumulyap si Isabela sa bintana at nakita ang kalsada. Mas maraming nililibot na kotse ngayon at sa isang sulok, 2 taong nag-usap malapitan at mabigat ang postura. Hindi pa sila malinawan na banta, ngunit hindi rin mababaw ang takbo ng kanilang mga kilos. Maghanda tayo kung kailanman tiyakin ng radyo ang oras, sabi ni Isabela. Pero kailangan din natin ng Plan B, backup routes, alternatibong venue at isang emergency kit. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang bawat isa ay nag-isip at naglista sa isip, mga pinto ng korte, mga repositoryo ng dokumento, mga tao sa loob ng gobyerno na maaaring tumulong. May mga pangalan na lumutang, mga taong dati nilang hindi ninais sangkot, ngunit posibleng handang magsakripisyo. Biglang nagring ang doorbell, isa lamang na malakas, matinig mula sa kalye. Mga segundo ang nagdaan at tila lumamig ang hangin sa silid. Hindi inaasahan ang bisita. Hindi rin nila inasahan na meron pang sinumang tatawag sa pintuan sa oras na iyon. May tao ba sa labas? Usisan ni Mateo habang dahan-dahang tumayo at naglapit sa dingding, hinahabol ang boses. Sandaling pag-aalinlangan. Kung iyon ay isang panloloko ng mga nagbabantang anonymous, maaaring iyon na ang panimulang pagsalakay. Tumango si Isabela. Bukas ang pintuan sa likod, sagot niya. Pero mag-ingat tayo. Kinuha ni Mateo ang maliit na flashlight at dahan-dahang naglakbay patungo sa pinto. Bago niya mabuksan, may bumagsak na nota sa ilalim ng mismong pinto. Isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na 3 salita. Tigil na. Si Ara ang unang kumuha at binasa ito ng mabagal. Hindi ito banta na puno ng sinasayang na orasan. Simpleng pahayag lamang, ngunit may bigat. Ang boses sa telepono kahapon, ang malamig na babala, lumutang muli sa isip nila. Hindi ito random, sistematikong ipinapakita na may kakayahang manipulahin ang kanilang kapaligiran ang mga kalaban. Nagbukas na lang si Mateo ng pinto. Sa gilid ng hallway, isang babae ang nakatayo, hindi nila kilala. May takip ang ulo, hawak ang isang maliit na envelope na tilang ipinapadala sa kanya. Ako si Liza, sabi ng babae nang bahagyang kumingkad.
Nagpapadala ako mula sa loob. May tao kayong kailangang makausap, isang komunikador mula sa inyong partido. Sabi niya, magtiwala kayo sa taong nagdala nito. Nagtagpo ang mata ng grupo. Hindi nila agad mahalata kung totoo ang sinasabi. Ang panganib ay hindi lamang sa labas, kundi pati sa loob, ang madaling pagkasala ng traffic at ng pakikipagsambatan. Bumungad si Ara at dahan-dahang tinanggap ang envelope. Nilukot niya ang mga papel sa loob at tumunog ang kanyang boses ng mababa. May schedule para sa interview bukas ng 7:00. Sasamahan kami ng 2 witnesses at may listahan ng donors na nagsuporta sa scheme. Sabi rin dito, huwag magtiwala sa iyong paligid. Sumiklab ang mga tanong. Sino ang nagsabi? Sino ang nagbigay? Ang kanilang mundo ay punong-puno ng dobleng layag. Maaari itong maging isang tulong o isang patibong. Habang pinag-iisipan nila ang susunod na hakbang, may malayong tunog ng sirena. Hindi malakas, ngunit sapat upang pukawin ang mga alalahanin. Sa labas ng bintana, may kumikislap na ilaw na nagpapahiwatig na mayroong nangyayari sa lansangan. Ang momentum na sinimulan nila ay lumilikha ng mga alon na naghahanap ng tangkay, at ang lungsod na tila isang higanteng organismo ay tumutugon. Sa loob ng silid, tahimik sila ng ilang sandali. Tanging ang tunog ng sitaw ng kawali sa kaldero ng kapitbahay at ang pagiyak ng ilang ibon sa labas ang kumakalas sa tensyon. Ang oras ay tumatak at kailangang kumilos sila ngayon bago pasirain ng mga alon ang kanilang maliit na bangka. Ngunit ang tanong ay, sino ang unang tatahag sa daan? Ara o ang panganib? May kumatok muli, mas mabigat, mas tiyak, parang may nagbubukas ng bagong pinto sa gitna ng gabi.